Kamusta mga kampiyon ng blood sugar? Ano ang pinakamainam na prutas para sa mga taong may diabetes? Para malaman ko para sa sarili ko, bumili ako ng 20 sikat na prutas at kinain ko ang bawat isa sa loob ng 20 araw. Isang oras matapos kainin ang bawat prutas, sinukat ko ang aking blood sugar para makita kung gaano ito tumaas. Pero hindi lang iyon. Inaral ko rin ang carb content, fiber content at glycemic index ng bawat prutas para makita kung may connection sa pagitan ng mga datos na ito. And kung paano tumugon ang blood sugar ko sa mga prutas na ito. Sa tingin ko, nahanap na natin ang panalo dito sa mangkok na ito. Tandaan, hindi ako doktor o nutrisyonista, taong may 35 taon nang may diabetes lang at personal na karanasan sa kondisyon. Kaya ito ang gagawin natin, hahatiin natin ang 20 pinakasikat na prutas sa 3 grupo. Green bucket para sa mga prutas na nagdudulot lang ng bahagyang pagtaas ng blood sugar, aka mga prutas na blood sugar friendly. Yellow bucket para sa mga prutas na katamtaman lang magpataas ng blood sugar. At red bucket para sa mga prutas na mataas magpataas ng blood sugar. Simulan natin sa saging, ang pinakasikat na prutas. Maganda itong source ng vitamin B6 at potassium, pero alamin natin ang epekto nito sa blood sugar. Ang saging ay may 23 carbs kada 100 G. Kapag binawas ang 3 G fiber, may 20 net carbs. Medyo mataas ito para sa carbs. Tandaan ang pangunahing tuntunin. Mas marami kang kinakain na carbs, mas malaki ang pagtaas ng blood sugar mo. Pero ang susunod na mahalagang tingnan ay ang glycemic index or glycemic index. Mas mabilis tumaas ang blood sugar kapag mataas ang glycemic index. Ang saging ay may glycemic index na 51. Hindi naman talaga masama yon, pero kapag pinagsama sa mataas na carb content, talagang nagpapataas ng blood sugar ang saging. At iyan mismo ang nakita ko sa blood sugar test ko, kaya inilagay ko ang saging sa red bucket. Lilinawin ko lang, hindi ko sinasabing bawal ang saging, pero isipin mong hatiin sa maliliit na bahagi kapag kakain ka ng prutas mula sa red bucket. Pwede kang kumain ng kalahating saging, pero hindi naman kailangan ng 3. Kung insulin-dependent diabetic katulad ko, alamin kung gaano karaming insulin ang kailangan mo para sa saging na yan at kailan ito iinumin. Sunod ay mansanas. Ang mansanas ay mayaman sa vitamin C, mahahalagang mineral at mas kaunting carbohydrates kaysa saging. Ang mansanas ay may 14 G carbs bawat 100 G. Kapag binawas ang 2 G fiber, 12 net carbs ito. Hindi masama, pero hindi rin ideal para sa akin. Ang mga prutas na may mas mababa sa 10 net carbs kada 100 gramo ay maganda. Ang mga prutas na nasa pagitan ng 10 at 15 net carbs ay ayos lang at diyan mismo pumapasok ang mansanas. Mahalaga ring tingnan ang glycemic index. Recommendation ng American Diabetes Association, pumili ng pagkain na may glycemic index na mas mababa sa 55. Para sa akin, okay na ang below 55 pero mas gusto ko below 40. Doon ako komportable at ang mansanas ay may glycemic index na 39 kaya maganda iyon. Nang sukatin ko blood sugar ko matapos kumain ng mansanas, napansin kong tumaas pa rin ito pero hindi kasing taas o kabilis tulad sa saging. Ilalagay natin ang mansanas sa dilaw na balde kasama ng ibang prutas. Alam ko na pwede akong kumain ng mas malaking bahagi tulad ng isang buong katamtamang mansanas. Pero binibigyan ko pa rin ng pansin ang tamang doses ng insulin at ang oras ng pag-inject ng insulin na iyon. Kapag tama ang ginawa ko, hindi gaanong tataas ang blood sugar ko pagkatapos kumain ng mansanas at mananatili ito sa tamang range. Punta tayo sa isa pang sikat na prutas, ubas. Mahusay na pinagmumulan ng antioxidants ang ubas. Masarap at nakakapresko ito, lalo na tuwing tag-init, ngunit maaari rin itong sobrang tamis. Tingnan natin epekto nito sa blood sugar. Ang ubas ay may 18 carbs bawat 100 gramo at 17 net carbs kapag binawas ang 1 G fiber. Maraming carbs ito. Ang glycemic index ng ubas ay nasa 50 na talagang mataas ngayon. Isang bagay na dapat tandaan ay ang glycemic index ng kahit anong prutas ay maaring magbago depende sa pinagmulan ng information kung gaano na ito hinog, kung saan ito galing at marami pang ibang salik. Pwede kang makakuha ng sobrang hinog at matamis na ubas na may glycemic index na 70 or hindi pa hinog at maasim na ubas na may glycemic index na mas mababa sa 50. Pero ang glycemic index na information na ibinibigay ko sa video na ito ay galing sa pinagkakatiwalaan kong mga pinagkukunan at sinusuportahan din ng sarili kong karanasan sa totoong buhay. Sinubukan ko sukatin ang blood sugar ko matapos kumain ng ubas at mabilis itong tumaas sa wala pang 40 minuto kaya nilagay ko ang ubas sa pulang kategorya. Sunod, isa sa paborito ko ang preskong presa. Matamis at masarap ito, pero 70% ay tubig kaya mababa ang carb content. Ang presa ay may 8 carbs kada 100 G, bawas 2 G fiber, 6 net carbs na lang. Kaya maganda ito para sa blood sugar. Tingnan muna natin ang glycemic index bago mag-conclusion. Makikita na ang glycemic index ay 30 halos nasa itaas ng gusto kong range.
Sinubukan ko ang blood sugar ko matapos kumain ng presa at nagulat ako dahil maliit lang ang itinaas nito. Walang naging problema. Nilagay ko ang mga presa sa green bucket kasama ng ibang prutas. Hindi ako nag-aalala sa dami, kakainin ko lang kung gusto ko. Sisiguraduhin kong bibilangin ang carbs at kukunin ang tamang insulin dose base sa carb to insulin ratio ko. Ngayon, alam ko na maraming tao ang gustong i-blend ang mga presa sa smoothie. Alam kong masarap ito pero may babala ako. Kapag i-blend mo ang mga presa o kahit anong prutas, nababasag ang karamihan ng fiber kaya tumataas ang net carb content pati na rin ang glycemic index ng prutas na iyon. Mas mabilis at mataas ang pagtaas ng blood sugar kapag uminom ka ng strawberry smoothie kaysa kumain ng buong presa. Pag-uusapan naman natin ngayon ang mga kahel. Kilala itong mayaman sa vitamin C, antioxidants at iba pang nutrition, pero ligtas ba ito para sa blood sugar? Ang kahel ay may 12 carbs bawat 100 GG. Sumbawasin ang 2 G fiber, 10 G net carbs ang natitira. Hindi naman masama, pero dapat tingnan ang glycemic index. And ang mga kahel ay may glycemic index na 45. Na ngayon pasok yan sa recommendation ng American Diabetes Association pero medyo mas mataas ito kaysa sa gusto kong mas mababa sa 40. Nang sinubukan ko ang blood sugar ko pagkatapos kumain ng kahel, napansin ko pa rin na tumaas ang blood sugar ko sa unang oras pagkatapos kumain ito. Hindi kasing sama ng saging or ubas, pero hindi rin kasing ganda ng strawberries, kaya ilalagay ang kahel sa dilaw na balde, katabi ng mansanas. Magkapareho halos ang epekto ng dalawang prutas na ito sa blood sugar ko. Ngayon, hindi mo naman kailangang iwasan ng tuluyan ang kahel. Base sa karanasan ko, ayos lang kumain ng isang buong kahel basta huwag lang susobrahan. At kung ikaw ay umaasa sa insulin, siguraduhin mo lang na bilangin ang mga carbs at kunin ang tamang dose ng insulin para dito. Pero mag-ingat ka dahil may patibong ang kahel na madalas napapasukan ng maraming may diabetes at iyon ay ang katas ng kahel. Ang isang baso ng katas ng kahel ay may carbs at asukal mula sa 2 to 3 kahel ngunit walang fiber. At ang glycemic index ng katas ng kahel ay mas mataas kaysa sa glycemic index ng buong kahel kaya iwasan mo na lang ang katas. Punta naman tayo sa isa pang sikat na prutas tuwing tag-init, ang pakwan. Medyo tricky ito. Maraming website ang nagsasabi na kabilang ito sa top 10 na pinakamagandang prutas para sa may diabetes. Pero may iba namang nagsasabi na isa ito sa pinakamasamang prutas para sa may diabetes. Kaya sino ba ang dapat nating paniwalaan? Ganito, subukan na lang natin mismo. Yung pakwan ay may 8 carbs bawat 100 gramo. Mukhang maganda iyon, pero kailangan nating isaalang-alang na ang pakwan ay 72% tubig at napakakaunti ng fiber nito. Dahil dito, mabilis mapunta sa dugo ang carbs ng pakwan, gaya ng ipinapakita ng glycemic index nito. Ang glycemic index na 76 ang pinakamataas sa lahat ng prutas sa top 20 listahan. Pagkakain ko ng maliit na mangkok ng pakwan, mabilis tumaas blood sugar ko mula 100 naging 150 pero di naman sobra taas. Pero nung kumain ako ng mas malaking mangkok, tumaas agad sa 200 ang blood sugar ko sa 30 minuto. Kahit nag-insulin ako, bawal talaga sa akin. Kaya nilagay ko na ang pakwan sa pulang balde. Ayokong hadlangan kang kumain ng pakwan, pero huwag sobra. Mahalaga ang tamang dami ng pagkain nito. Pwede mo ring kainin ang pakwan bilang panghimagas matapos kumain ng pagkaing mataas sa fiber at healthy fats. Kung gagawin mo yon, hindi mabilis mapoproseso ng katawan ang asukal mula sa pakwan. Alam kong kakaunti ang prutas na maganda para sa blood sugar sa mga sikat na prutas, pero manatili ka dahil mas magiging interesante pa ito habang tinutuloy natin ang listahan. Ang avocado, ang ikapitong pinakasikat na prutas, ay puno ng healthy fats, fiber, vitamina, at nutrition. Ang avocado ay may 12 carbs at 10 G fiber kada 100 G na kakatuwang isipin. At kapag ibinawas natin ang 10 gramo ng fiber, makakakuha tayo ng kamanghamanghang 2 net carbs kada 100 gramo, wala nang hihigit pa doon. Bukod dito, ang avocado ay may glycemic index na 15 na talaga namang kamangha-mangha. Kumain ako ng avocado ng maraming beses habang ako'y nagtetest at halos hindi naapektuhan ang aking blood sugar, wala akong nakitang kapansin-pansing pagtaas ng blood sugar. Kahit pa kumain ako ng 2 o higit pang abokado ng sabay-sabay at dahil dito, sa lahat ng bagay na isinasaalang-alang, inilagay ko ang abokado sa green bucket. Walang duda. Kumakain lang ako ng abokado kapag gusto ko at hindi ko kailangan ng insulin. Gustong-gusto ko talaga ito. Pero dapat mong tandaan na mataas sa calories ang abokado lalo na kung nagdadieta ka. Ang isang buong medium na avocado ay may 200 at 40 calories, karamihan ay dahil sa healthy fats na medyo marami na. Ako mismo, hindi ko masyadong iniintindi ang calories dahil hindi naman ako nagpapapayat ngayon.
Isaalang-alang ito kung iba ang iyong situation. Ngayon, pag-usapan naman natin ang sikat na prutas, blueberries na puno ng antioxidants. Ang blueberries ay may 14 carbs kada 100 GE. Kapag tinanggal ang 2 G fiber, may 12 net carbs na natitira. Medyo mataas iyon para sa akin. Ang glycemic index ng blueberries ay 53 na katamtaman kumpara sa ibang sikat na prutas. Sa totoo lang, mas mataas ito kaysa inaasahan ko ngayon. Karaniwang paniniwala na ang matatandang berries ay magandang option para sa mga may diabetes at hindi ito masyadong nagpapataas ng blood sugar. Pero nang sinukat ko ang blood sugar ko matapos kumain ng blueberries, nakita kong mabilis at patuloy itong tumaas ng lampas sa inaasahan ko. Ilalagay ko na ang blueberry sa dilaw na balde. Bilang type 1 diabetic, natuklasan kong kaya kong kumain ng isang tasang blueberries nang hindi masyadong tumataas ang blood sugar ko. Pero kailangan kong mag-ingat sa dalawang bagay. Kailangan kong mag-pre-bolus mga 15 hanggang 20 minuto bago kainin ang mga blueberries na iyon at kailangan kong tamaan ang tamang dose ng insulin ko depende sa bilang ng carbs. Ngayon, tingnan natin ang raspberries. Sa unang tingin, parang katulad sila ng blueberries pero may pagkakaiba talaga. Ang raspberries ay may 10 carbs kada 100 G, pero 5 G dito ay fiber kaya 5 net carbs lang. Dahil dito, mababa ang carb nito at maganda ang epekto sa blood sugar. Pero paano naman ang glycemic index? Ang 28 lang na talagang mababa at pasok na pasok sa gusto kong less than 40. Kahit marami akong kainin na raspberries, minimal lang ang epekto nito sa blood sugar ko, kaya ilalagay ko ito sa green bucket. Pwede mong kainin ang mga ito ng walang guilt kaya huwag kang mag-atubiling magpakasawa. Talagang nakakabago sila. Pero may babala lang ako. Gustong gumawa ng sarsa o jam ng marami gamit ang raspberries, ibang berries, apricots at peaches. Alam kong masarap ang homemade jam at toppings pero ang problema, kailangan mong lutuin ang berries or prutas para makagawa ng jam or sarsa. Kapag ginawa mo yon, mababasag ang ilang fiber at matatanggal ang tubig na pangunahing bahagi ng halos lahat ng prutas. Kapag naalis ang tubig, tataas ang carb at net carb content, pati glycemic index, kaya mas mabilis at mataas ang pagtaas ng blood sugar mo kapag ginawa mo yon. Hindi ko pa nababanggit ang mga jam at sarsa na may dagdag asukal dahil nagiging ibang pagkain na ang mga ito. Hindi na rin ito matatawag na prutas kaya iwasan mo. Sunod, ang peach, matamis at makatas na prutas tuwing tag-init na puno ng bitamina at mineral. Ang mga peach ay may humigit kumulang 15 carbs kada 100 gramo at kapag ibinawas ang 2 gramo ng fiber, makakakuha tayo ng 13 net carbs. Dahil dito, mataas ang peach sa carb range ko pero ang glycemic index nito ay 42 na hindi naman masama. Habang tinikman ko ang peach, tumaas ang blood sugar ko pero hindi kasing taas ng mga prutas sa pulang kategorya kaya ilalagay ko ito sa dilaw na kategorya. Nagulat ako ng positibo dahil mas maganda pa ang naging epekto ng peach kaysa sa blueberry para sa akin. Ganito kasi yon. Kamakailan, may nagkomento sa YouTube mula sa inyo at binigyang diin ang isang magandang panuntunan. Napansin ng nagkomento na kapag mas madilim ang kulay ng pagkain, mas mababa ang glycemic index at kapag mas maliwanag, mas mabilis nagiging glucose. Mukhang tama at maganda ang komentong ito. Sa 75% ng oras, mas mainam piliin ang mas madilim na pagkain kaysa maliwanag dahil mas makakatulong ito sa blood sugar mo. Pero nakakatuwa, mukhang ang mga peach at blueberry ay maaaring maging exception na parang kinukumpirma pa ang patakaran na iyon. Punta naman tayo sa isa pang paboritong prutas na pampalamig tuwing tag-init, melon. Minsan tinatawag ko itong orange na melon, pero malamang palayaw ko lang iyon para dito. Ang melon ay may 8 carbs kada 100 G at 7 net carbs. Pagkatapos ibawas ang isa G fiber, mababa ito sa carbs, kaya maganda. Ang glycemic index ng melon ay 65 mas mataas kaysa ibang prutas kaya mabilis tumaas ang blood sugar. Napatunayan ko ito sa resulta ng blood sugar test ko. Pagkakain ko ng maliit na mangkok ng orange na melon, agad tumaas ang blood sugar ko pero hindi naman sobra. Mula 100 naging 150 pero nang kumain ako ng mas malaking mangkok, mabilis itong umakyat sa 200 sa loob ng 35 minuto kahit may insulin akong ininom. At halos pareho yon sa pakwan at malayo sa ideal. Kaya nilagay ko na ngayon ang cantaloupe sa pulang timba. Kumakain pa rin ako ng orange melon, gaya ng tawag ko dito, paminsan-minsan, pero hindi ko kailangan ng marami. Kalahating tasa lang ang kinakain ko dahil mahalaga ang portion control sa mga prutas na nasa pulang timba. Sinisigurado ko ring binibilang ko ang carbs at iniinom ng mas maaga ang insulin ko. Sa cantaloupe, mga 20 o 25 minuto bago kainin.
Sunod, pag-usapan naman natin ang mandarins. Medyo kahawig ito ng oranges pagdating sa laman ng bitamina at pati na rin sa kulay, tama ba? Pero isang dahilan kung bakit mas gusto ko noon ang mandarins kaysa oranges ay simple lang dahil mas madali silang balatan. Karaniwan din silang mas matamis kaysa oranges. Kaya tingnan natin kung saang kategorya sila mapupunta. May 14 carbs ang mandarins kada 100 G. Bawas ang 2 G fiber. 12 net carbs ang makukuha. Pasok sa moderate carb range. Hindi maganda pero hindi rin perpekto. Ang glycemic index ng mandarin ay 47, hindi umabot sa gusto kong mas mababa sa 40, pero hindi rin lumagpas sa 55 na mataas. Nang sinubukan ko ang aking blood sugar matapos kumain ng mandarin, nakita kong unti-unting tumaas ang aking blood sugar sa loob ng halos 1 oras, siguro medyo mas maikli pa. Hindi kasing taas ng pakwan or melon ang pagtaas ng blood sugar, pero kapansin-pansin pa rin, kaya ilalagay natin ang mandarin sa dilaw na kategorya. Halos pareho ang epekto nila sa blood sugar ko tulad ng dalandan, kahit mas matamis sila. May 8 sikat na prutas pang susuriin, 5 rito ay nasa birding kategorya, kaya pwede akong kumain ng marami nang hindi tumataas masyado ang blood sugar. Pero bago ako pumunta sa susunod na prutas, gusto kong ipaalam sa inyo kung paano kayo makakakonekta sa akin. Ang pinakamadaling paraan ay sa pamamagitan ng aking Patreon, kung saan pwede kayong makipag-chat sa akin ng personal at manood ng mga bonus na content. Laging sinasagot ko ang tanong ng mga patron kaya limitado ang slot sa Patreon group. May bakanting pwesto pa kaya tingnan ang link sa ibaba at sumali habang pwede pa. Nag-aalok din ako ng one-on-one coaching para sa may diabetes. May link sa ibaba ng video na ito kung saan maaari kang mag-book ng oras sa akin agad-agad. Ngayon alamin natin ang pinya, isang masarap na tropical na prutas na mayaman sa vitamin C at may 13 carbs kada 100 gramo. Kung bawasan ng isa G fiber, may 12 net carbs tayo. Katamtaman ng carbs, hindi masama, hindi rin perpekto. Ngunit ang glycemic index na 50 ay medyo mataas at lumalagpas sa gusto ko at sa American Diabetes Association na nirekomendang mas mababa sa 55. Nang sinusubukan ko ang pinya, nakita ko na halos agad-agad ang naging reaction ng aking blood sugar. Nagkaroon ako ng kapansin-pansing pagtaas at naabot ng aking blood sugar ang pinakamataas sa loob ng wala pang 40 minuto. Pagkatapos kong kainin ang pinya, ito ang dahilan kung bakit napupunta ito sa pulang balde. Pwede pa rin kainin, pero hindi ako kakain ng higit kalahating tasa kada upuan. Kung umaasa ka sa insulin, alam mo na ang routine. Bilangin ang carbs, kunin ang dose, at mag-pre-bolus. Sunod ay ang plum, makatas na prutas na puno ng vitamin C, fiber, at potassium. Ang plum ay may 11 carbs bawat 100 G kapag ibinawas ang 1 G fiber 10 net carbs na maganda para sa atin. Ang glycemic index ng mga plum ay 30 na sakto lang sa ilalim ng limitation ng paborito kong less than 40 at mukhang maganda iyon. Kaya paano naman ang mga plum? Kumusta ang naging resulta nila? Sa blood sugar test ko, may bahagyang pagtaas ng blood sugar. Kaya ang mga plum ay parang nasa gitna ng green at yellow bucket. Matapos kong kainin ng ilang beses, napansin kong mas gusto ko silang ilagay sa green bucket dahil maganda ang epekto nila sa akin. Hindi ka magkakamali sa mga plum. Ngayon, punta naman tayo sa mga seresa. At dito kailangan nating mag-ingat dahil may matamis na seresa at maasim na seresa. Ang matamis na seresa ay may humigit kumulang 15 net carbs kada 100 gramo, kaya mas mataas ang carb content nito, samantalang ang maasim na seresa ay may 10 net carbs lang kada 100 gramo, kaya mas mababa ang carb content nito. Tandaan, mas gusto ko ng mas mababa sa 15 pero mas okay kung under 10 net carbs, malaki rin ang pinagkaiba ng matamis at maasim na seresa. Ang glycemic index ng matamis na seresa ay 62, samantalang 22 lang ang sa maasim na seresa na napakababa. Kaya malamang magkaiba ang epekto ng dalawang uri ng seresa sa blood sugar ko. Ang matamis na seresa ay mabilis na nagpataas ng blood sugar ko sa 200 na sobra na para sa akin. Ang maasim na seresa naman ay bahagya lang ang pagtaas, kaya bagay na bagay ito sa akin. Ilalagay ko ang maasim na seresa sa birding timba at ang matamis sa pulang timba. Pwede kang kumain ng maraming maasim na seresa nang hindi nag-aalala at hanggang 10 matamis na seresa nang hindi rin masyadong mag-alala sa blood sugar mo. Sunod ay ang blackberry, madidilim, makatas at puno ng nutrition. Ang mga blackberry ay may humigit kumulang 10 carbs kada 100 gramo, pero dahil may 5 gramo ng fiber, nagiging 5 net carbs na lang ito. Dahil dito, kabilang sila sa prutas na pinakamababa ang carbs, pero kumusta naman ang glycemic index? Ang glycemic index ng blackberry ay 25 lang at pasok na pasok ito sa gusto kong limit na mas mababa sa 40. Pagkatapos kong subukan ang blackberry, nakita kong napakaliit lang ng epekto nito sa blood sugar ko, kaya siguradong ilalagay ko ang blackberry sa green bucket. Pwede mong i-enjoy ang masustansyang pagkain ito nang hindi inaalala ang pagtaas ng blood sugar mo.
Ngayon, pag-uusapan natin ang peras, isang matamis at makatas na prutas na puno ng vitamin C, copper at fiber. Ang peras ay may 15 carbs kada 100 G at 12 net carbs kapag binawas ang 3 G fiber, katamtaman lang ang carbs nito. Hindi man perpekto, okay pa rin. Ang glycemic index ng peras ay 38 mas mababa kaysa inaasahan ko. Sakto sa gusto kong range na below 40, pero napansin ko pa rin na tumataas ang blood sugar ko pagkatapos kumain ng peras tulad din ng mansanas. Kaya ba ilalagay natin ang peras sa dilaw na kategorya, pero para sa akin, okay lang kumain ng isang medium na peras. Hindi ko kakainin ng 3, isa lang ang ayos. Tulad ng ibang prutas, sinisigurado kong tama ang doses at oras ng pag-inject ng insulin. Ngayon, may 3 pa tayong prutas na natitira at pagkatapos nito ay bibigyan ko kayo ng bonus dahil magdadagdag pa ako ng 2 prutas na hindi kabilang sa top 20 na pinakasikat na prutas. Sa tingin ko, maganda silang piliin para sa may diabetes. Sunod sa listahan ang kiwi na puno rin ng vitamin C. Alam ko na ilan sa inyo ay nasa New Zealand at maraming kiwi sa paligid. May nagtanong din sa akin na pag-usapan ito, kaya heto na. Ang kiwi ay may 14 carbs. Bawat 100 gramo, bawas ang 3 gramo ng fiber. Nagbibigay ito sa atin ng 11 net carbs. Okay na yon, medyo mas mataas lang ng kaunti sa 10 or mas mababa sa 10 na gusto ko sana para sa low carb na prutas. Pero ayos lang naman ngayon. Ang glycemic index ng kiwi ay 53 na pasok sa recommendation ng American Diabetes Association na mas mababa sa 55 pero mas mataas ito kaysa sa gusto ko na mas mababa sa 40. Kaya malamang hindi naman masama ang kiwi para sa'yo pero hindi lang ito ang pinakamagandang option para sa blood sugar. Napansin kong tumataas blood sugar ko matapos kumain ng hinog na kiwi, kaya nilagay ko ito sa yellow bucket. May type 1 diabetes ako, pero nakakakain ako ng 2 buong kiwi nang hindi masyadong tumataas ang blood sugar ko. Pero kailangan kong siguraduhin na makakuha ng insulin, depende sa dami ng carbohydrates, at mag-pre-bolus mga 15 hanggang 20 minuto bago kumain. Para sa hindi dependent sa insulin, pwede kayong mag-enjoy sa kiwi pero dapat ay katamtaman lang para kontrolado ang blood sugar. Ngayon, pag-usapan natin ang grapefruit na ayon sa datos ay maganda para sa mababa at stable na blood sugar. Ang grapefruit ay may 11 carbs bawat 100 G. Kapag binawas ang 2 G fiber, 9 net carbs na lang ito, sakto sa gusto kong mas mababa sa 10. Ang 25 kaya maganda ito dahil hindi agad tataas ang blood sugar mo pagkatapos kainin. At napatunayan ko pa ito sa sarili kong testing dahil bahagya lang ang naging epekto ng grapefruit sa blood sugar ko, kaya para sa akin, malinaw na pasok ang grapefruit sa green bucket. Pero alam kong magiging controversial ang decision kong ito dahil mahilig kayong pag-usapan ang grapefruit sa comment section. Million ang komento tungkol sa grapefruit. At ang dahilan dito ay dapat iwasan ang grapefruit ng mga taong umiinom ng ilang particular na gamot dahil hinaharangan ng grapefruit ang ilang enzymes at transporters na kailangan ng katawan para ma-metabolize ang mga gamot na iyon. Hindi ito problema sa akin kaya pwede akong kumain ng grapefruit. Pero kung may ibang gamot ka, mas mabuting itanong muna sa doktor bago kumain ng grapefruit. Bago ko ibahagi ang 2 bonus na prutas na lihim kong sandata kontra diabetes at wala sa top 20 list, pag-usapan muna natin ang isang malaking isyong madalas hindi napapansin. Ang mangga ay isa pang tropical na prutas na puno ng lasa at bitamina, lalo na ng bitamina E. At linawin ko lang, gustong-gusto kong kumain ng mangga. Ang mangga ay may 15 carbs bawat 100 gramo. Kapag binawas ang 2 G fiber, 13 net carbs ito. Katamtaman ang carbs nito, hindi masama pero hindi rin sobrang ganda. Ang glycemic index ng mangga ay 55 mataas sa gusto kong sweet spot na below 40. Ito ay mas mataas sa recommendation ng American Diabetes Association na mas mababa sa 55. Sa blood sugar tests ko, napansin kong mabilis tumaas ang blood sugar ko dahil sa mangga. Umabot sa pinakamataas ang blood sugar ko sa loob ng 45 hanggang 50 minuto pagkatapos ko itong kainin. Kaya naman, ang mga mangga ay mapupunta na lang talaga sa red bucket. Pero aaminin ko, sobrang gusto ko talaga ang mangga at madalas ko itong kainin sa aking almusal. Para magawa ko yon, kailangan kong mag-pre-bolus ng 20 or 25 minuto bago kumain. Napansin ko ngayon na mas sumisikat na ang dried mango at gusto kong pag-usapan ito. Ang pagpapatuyo ng prutas, tulad ng mangga, ay nagbabago ng glucose response nito. Mawawala ang karamihan sa tubig ng prutas at kapag ginawa mo yon, una sa lahat, tataas ang net carb content kasi tinanggal mo ang lahat ng tubig pero nanatili ang lahat ng asukal. Habang ang 100 G sariwang mangga ay may 13 net carbs, ang 100 G pinatuyong mangga ay hanggang 39 carbs 5 beses na mas marami. Ang isa pang mangyayari ay bababa ang glycemic index dahil tinanggal mo ang tubig.
Mas matagal maproseso ng katawan ang carbs, kaya mabagal tumaas ang blood sugar. Mas 5 beses tumataas ang blood sugar mo kapag kumain ng kalahating tasa ng pinatuyong mangga kaysa kalahating tasa ng sariwang mangga. Pero tataas pa rin ito ng mas mabagal at ganito rin ang nangyayari pag pinatuyo ang prutas. Tandaan mo yan, nakakatuwa rin, di ba? Nahuhumaling talaga ako sa pag-aral ng lahat ng maliliit na bagay na nakakaapekto sa ating blood sugar at kaya ako nagsimulang magtrabaho sa isang bagong proyekto, ang Blood Sugar Academy. Ang Blood Sugar Academy ay eksklusibo kong coaching program na tutulong sa iyo magkaroon ng consistent na blood sugar at mas mababang HbA1c habang namumuhay ayon sa gusto mo. Kung interesado ka pa, i-click ang link sa ibaba at magparehistro. Ibabahagi ko pa ang dagdag na information kapag nailunsad ang programa. Ngayon may 2 pa akong paboritong prutas na ipinangako ko. Pareho silang may less than 10 net carbs per 100 G glycemic index na below 35 at kasama sa green bucket. Ang apricot ay may 10 carbs at 2 G fiber bawat 100 G kaya 7 net carbs ito. Kamangha-mangha na ito, lalo na kapag sinamahan ng glycemic index na 34, ganito ang blood sugar ko matapos kumain ng apricot. Makikita mo ang kapansin-pansin pero banayad at medyo mabagal na pagtaas na madaling kontrolin para sa mga insulin-dependent at hindi insulin-dependent na may diabetes. Ang pangalawang bonus na prutas ay bayabas. Gustong-gusto ko ang South American bayabas dahil sobrang sarap nito at may 14 carbs bawat 100 gramo. Pero sa 14 gramo na yon, 5 gramo ay fiber, kaya 9 net carbs na lang ang natitira. Yun pa lang ay maganda na, at kapag pinagsama mo pa sa glycemic index na 25 lang, mas lalo pang gumaganda. Pagkatapos kong kumain ng bayabas, bahagyang tumaas ang blood sugar ko pero kontrolado at mabagal lang. Siguro pinanood mo ang video na ito para malaman kung ano ang pinakamagandang prutas para sa may diabetes ayon sa akin. Marami tayong prutas sa green bucket ngayon pero alin ang pinakamaganda? Mahirap pumili dahil para sa akin, mahalagang ang pinakamahusay na prutas ay nasa green bucket. Mahalaga ring gusto at na-enjoy mong kainin ito na masarap para sa iyo at hinahanap-hanap mo dahil kung hindi mo gusto, hindi mo rin kakainin. Sa tingin ko, kahit anong prutas sa green bucket ay pwedeng maging pinakamahusay para sa iyo. Para sa akin, ang tunay na panalo ay avocado kasi para sa akin wala nang tatalo pa sa homemade na guacamole na ipapahid sa bagong lutong tinapay na friendly sa blood sugar. Kung gusto mong malaman ang pinakamahusay na tinapay para sa diabetes, i-click ito at panoorin ang video. Kita tayo doon, paalam.